Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako guys kasi magbibigay na naman ako ng reaction, ng opinion ko sa napapanahong issue ngayon. So, di ba sabi ko nga sa inyo guys, hindi lang naman mga feedbacks at saka reactions ng mga K-drama, ng mga Pinoy series, ng mga pelikula ang bibigyan ko ng reaction dito. Sabi ko sa inyo, pati mga napapanahong issue ngayon. So ano nga ba yung napapanahong issue ngayon na bibigyan natin ng reaction? Well, mga guys, ito nga yung sinasabi nilang online voting dayaan. Kasi nga, di ba guys, nag-start na ang online voting noong April 13. At ito ay matatapos hanggang May 12 dito sa Pilipinas. So, sa ibang bansa, ibig sabihin kasi ng online voting, lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa, iba't ibang parte ng bansa, pwede na sila makaboto through online. So, pa-exercise na nila yung kanilang rights na bumoto kung sinong gusto nilang manungkulan para sa ating pamahalaan. So, naalala ko rin pala guys na unang nag-start ang automated voting dito sa Pilipinas noong 2010. So, going back to the topic guys, bakit nga ba sinasabi nilang online voting dayaan? Kasi meron na rin ako ibang mga napakinggan na mga kababayan natin sa iba't ibang bansa, kagaya ng sa Singapore, kanina napanood ko siya. Tapos napanood ko rin yung nasa South Korea at meron din ako narinig na comment from Dubai na nagsipagbotohan na daw sila netong week na to na nagdaan. Tapos, nung tinek nila yung QR code na pwede daw kasi makita sa QR code kung sino yung kung na-cast or na ano yung boto nyo. Pero ang nangyari, yung mga binoto nila wala doon, kundi iba ang lumabas. So, sa makatuwid, meron nga daw nangyayaring dayaan dito sa online voting. Alam mo guys, wala namang masama kung magkaroon tayo ng online voting at saka magkaroon tayo ng ganyang klaseng botohan, lalo na nga para rin naman sa mga kababayan natin na wala dito sa Pilipinas. Pero alam naman din natin na talaga naman din magkakaroon pa rin ng dayaan sa mga ganyang klase ng sistema. Hindi na yan mawawala. Pero sana ang ina-advise lang din sa atin or sa kanila na nasa ibang bansa, i-exercise pa rin naman nila yung kanilang boto, yung kanilang karapatan. 'Di ba? Ang sabi nga nila, pag daw natapos yun, for example, nakaboto ka na, tapos kinonfirm mo sa QR code na ibibigay sa'yo, at nakita mong wala doon yung binoto mo, i-screenshot mo daw yun. Tapos ipakita mo sa embahada ng Pilipinas kung nasaan ka, na hindi yun yung mga binoto mo. Kasi nga nagkakaroon ngayon ng issue na yung mga lumalabas daw na mga nananalo or nasa listahan ng mga binoto is hindi yung mga binoto nila, kundi yung mga hindi daw dapat. To be exact, nasabi nila na yung mga kandidatong nasa side ng pamahalaan natin ngayon, yun daw yung mga lumalabas na binoto nila, which is hindi naman daw. So alam naman natin ngayon na nahahati ang Pilipinas, 'di ba? Nandiyan yung mga maka-pro sa gobyerno natin ngayon. At syempre yung mga maka-Duterte, 'di ba? Alam naman natin yan. Na meron din naman kasi ini-endorse si former President Duterte. Tapos may ini-endorse din si PBBM. So ang sinasabi nila ngayon na lumalabas daw ngayon sa kanilang mga QR code yung mga binoto nila na for example, yung isa na pakinggan ko from Singapore siya, ang binoto daw niya is yung vote straight siya doon sa mga ini-endorse ni President Duterte. Pero ang lumabas daw, may lumabas man daw konti, pero mas marami daw lumabas doon sa hindi niya binoto na ini-endorse ng gobyerno natin na PBBM. So yun nga guys, so parang hindi naman talaga maganda yung ganun. Pero sana wag tayo mawawalan ng pag-asa at wag pa rin tayo mawawalan ng lakas ng bumoto. Kasi kagaya ako, ngayong coming election, boboto pa rin naman ako. Boboto ako kasi lagi naman din akong bumoboto. So kung ano yung gusto ko, yun naman talaga ang nilalagay ko. Hindi ako nagpapa-apekto kasi syempre dito sa family namin, may iba-iba rin kaming opinion. Pero hindi namin masyadong pinag-uusapan yan. And at the same time, nirespeto namin kung ano yung gusto ng bawat isa sa amin. So yun nga, kahit na alam natin na meron mga mangyayaring dayaan or kuskus balungos ngayong eleksyon, gamitin pa rin natin yung karapatan natin. Huwag tayong mawawala ng pag-asa at huwag tayong panghihinaan ng loob na darating din yung time na talaga naman ang maluluklok sa posisyon natin, sa posisyon ng pamahalaan, yung mga taong may concern talaga sa Pilipinas, sa mga taong bayan. Kasi yun naman talaga ang kailangan natin, di ba? So, syempre pa nagbumoto tayo, samahan natin ng dasal.
At yun pa nga daw guys, sabi nga daw, fake news nga lang daw yung kumakalat sa mga stream natin ngayon at sa mga social media natin na fake lang daw yung mga lumalabas na online voting dayaan. So, sana nga fake news na lang yun guys, para at least naman hindi naman madadala yung mga kababayan natin na bumoto, lalo na nga't online yan. So, at least kahit papano, kung talagang fake news siya or fake news siya, at least hindi totoo yung mga lumalabas na aligasyon na ganyan. Pero sana, kung ano man yung talagang dapat na lumabas na resulta, yun pa rin ang manaig, diba guys? Pero, kung sinasabi nilang fake news yun, bakit may mga nagsasalita? Bakit may mga kababayan tayong nagpapa-interview? Ano mapapala nila, diba? Kung maggagawa-gawa lang sila ng story. So, sana nga is fake news lang talaga yung mga lumalabas na online voting dayaan daw. At syempre, magtiwala pa rin tayo kahit papano sa gobyerno natin, sa mga taong nasa paligid natin na talaga namang alam natin na sila ang makakatulong sa atin. So kung sino man ang gusto natin, kung sino man ang nakilala natin sa mga kampanya nila ngayon, at alam nating makakatulong dito sa pamahalaan natin, sa lugar natin, siya ang iboto natin, diba? So kahit na kagaya niyan sa ibang bansa, yung mga boboto para sa mga senador, ayan, i-ano nila, bumoto pa rin kayo. Kahit yung kapatid ko alam niya sa sarili niya na hindi maiiwasan ng dayan, pero ine-exercise niya yung kanyang karapatan para at least alam niya na hindi naman siya makukonsensya kasi nilabas naman niya ko at ginawa naman niya ko ano yung tama at kung sino ang gusto niya, kung sino ang kanyang nasa puso. So ayan guys, samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs dito lamang sa aking YouTube channel. Lahat ng mga reactions, kung ano man ang napapanahon para sa issue natin ngayon, samahan niyo kami guys, samahan niyo ako at sama-sama tayong pag-usapan natin dito sa aking channel. So don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye guys!